Alam nyo ba yung pakiramdam na mananinip ka ng sobrang linaw, parang totoo talaga? Yung tipong pagising mo, kailangan mo munang iproseso kung nasaan ka? Well, ngayon, pag-uusapan natin ang isang ganitong karanasan, isang napakalinaw na panaginip ng isang Pilipino sa abroad. Ito ay isang kwento ng pagbabalik, pakikibaka, at yung matinding tawag ng sariling bayan. Okay, simulan na natin. Ang bida natin si Mike, nananaginip siya. Ang setting, taong 2025 at andito siya sa Pilipinas. Pero teka, hindi ito bakasyon ha. Nandito siya para sa isang misyon. Sumama sa mga aktivista, makipaglaban sa lansangan. Dito mismo mag-uumpisa yung kakaibang journey niya sa loob ng panaginip. So, pasukin na natin yung unang chapter ng panaginip niya. Parang sa mga adventure stories, di ba? Yung tinatawag na The Call to Adventure. Dito, biglang napasabak yung bida natin. Kasi sa sobrang haba ng kwentuhan nila tungkol sa politika, inabot na siya ng gabi. Ang ending, kailangan niyang makitulog sa bahay ng kapwa niyang aktivista, si Ate RG. Ang hindi niya alam, dito pala magsisimula ang isang di niya inaasahang pagsubok. At dito na nga papasok yung ikalawang yugto, ang gayuhan sa tahanan. Ito yung unang-unang pagsubok niya. Akala mo siguro yung hirap nasa labas sa kalsada, di ba? Pero hindi. Ang unang hamon na sumalubong sa kanya ay nasa loob mismo ng bahay kung saan siya nakituloy. Dito, mararamdaman niya kung paano maging isang estranghero sa sarili niyang bayan. Paki-imagine na lang yung sitwasyon niya, ha? Nauna siyang nagising sa lahat. Tapos, na-realize niya, sa sala pala siya natulog, kaya nung magising na yung buong pamilya, anong bumungad sa kanila? Isang taong hindi nila kilala. Grabe, ramdam na ramdam niya yung gulat nila, yung biglang pagbabago ng atmosphere, yung tensyon, awkward. At ito na, yung kasukdulan ng pagsubok na to. Yung nanay ng pamilya, yung matriarch, dahil sa sobrang pag-aalala sa reputasyon ng anak niya, binitiwan niya tong matatalim na salita. Hindi lang to simpleng tanong, di ba? Para siyang isang paghuhusga na tumagos talaga sa pagkatao ni Mike. Dito niya naramdaman na, ay parang hindi ako welcome dito. So para maayos yung sitwasyon, para siyang dumaan sa isang impromptu interrogation. Nagsimula sa masamang first impression, tapos kailangan siyang i-interview. Dito na nakasalay ang lahat kung paano siya makikilala at kung tatanggapin ba siya o hindi. At eto na yung turning point, yung pagpapakilala niya. Nung sinabi niyang, ako po si Mike at isa po akong guro, parang magic, biglang nagbago yung ihip ng hangin. Kasi 'di ba sa kultura nating mga Pilipino, mataas ang respeto natin sa mga guro. Itinuturing silang ilaw ng tahanan, pangalawang magulang. Yang simpleng linyang yan yung naging susi para makuha niya yung tiwala nila. At ang resulta, tingnan niyo naman, malinaw na malinaw. Yung dating pagdududa, naging mainit na pagtanggap. At ang pinaka-intense, yung nanay na kanina ay pinakamatinding reaksyon, siya pa yung yumakap at humalik sa pisngi ni Mike bago siya umalis. From stranger to family, kahit saglit lang. Grabe yung pagbabago, no? Okay, so tapos na yung personal ordeal niya sa loob ng bahay. Lalabas na ngayon si Mike para harapin yung ikatlong yugto. Ito yung ang hirap ng pakikibaka. Dito na yung revelation, yung pagbubunyag ng mas malaki at mas mahirap na katotohanan. Dito niya makikita yung totoong magaspang na realidad ng ipinaglalaban niya. Tingnan niyo yung contrast dito. Sa kaliwa, yung init ng pagtanggap sa isang komportableng bahay. Sa kanan, yung realidad sa labas. Ang hiyap ng pakikibaka sa lansangan kung saan walang kasiguraduhan. Parang isang malaking sampal ng katotohanan para kay Mike. At dito niya na-realize yung tatlong katotohanan ng pakikibaka. Una, yung matinding kakulangan sa pondo. Pangalawa, yung sigaw nila for reinforcement. Kailangan nila ng karagdagang suporta. At pangatlo, sa kabila ng lahat ng hirap, yung malaking saludo o respeto niya para sa dedikasyon at sakripisyo ng mga taong ito. Tapos, may isang moment na huminto si Mike sa tabi ng isang construction site. At anong ginawa niya? May ingat niyang binilang yung dala niyang US dollars. Ito, napakalakas na imagery to ng conflict sa loob niya. Kasi yung dolyar niya, simbolo yan ng ibang buhay niya, yung buhay niya sa abroad. Isang realidad na sobrang layo sa pinansyal na hirap ng mga kasama niya sa Pilipinas. Dahil sa bigat ng lahat ng nasasaksihan niya, dito na unti-unting nagbabago ang takbo ng panaginip. Ito na, yung ikaapat na yugto, paggising sa katotohanan. Dito na magsisimula yung pagbabalik niya,
Hindi sa Amerika, kundi pabalik sa kanyang tunay na realidad. At ito yung tanong na sumira sa lahat. Sa gitna ng Pilipinas, habang iniisip niya yung hirap ng mga tao, ang tanging tanong na lumabas sa isip niya ay, paano ako makakabalik sa Amerika? Yung anxiety sa tanong na to, yun yung naging trigger para magising siya. At sa isang iglap, tapos na ang lahat. Yung buong matinding karanasan, yung laban sa kalsada, yung pagsubok sa pamilya, yung pagharap sa kahirapan, biglang nawala. Nagising siya. Hindi sa isang bahay sa Pilipinas, kundi sa sarili niyang kama sa Amerika. Panaginip lang pala ang lahat. So ngayon, gising na si Mike. Ano ngayon? Anong ibig sabihin ng lahat na yon? Dito na tayo sa huling bahagi, alingaw-ngaw ng tinubuan. Ito yung elixir o yung aral na napulot niya sa buong paglalakbay. Ating himayin kung ano ba talaga yung malalim na kahulugan sa likod ng panaginip na to. Alam nyo, hindi lang ito basta panaginip. Para siyang salamin ng komplikadong nararamdaman ng isang Pilipinong nasa diaspora. Dito nagbabanggaan yung tungkulin niya sa bayan, yung pagkakakilanlan niya na nahubog sa ibang bansa at yung pakiramdam na dapat may gawin ka para sa Pilipinas kahit malayo ka. Yung feeling na palagi kang nasa gitna ng dalawang mundo. Pero sa totoo lang, ang pinakaugat ng lahat ng ito ay isang napakalakas na emosyon, ang pangungulila. Yung matinding pagnanais na makauwi. Ang panaginip na to ay isang malinaw na pagpapakita ng pagkamis niya sa Pilipinas. Isang alingaw-ngaw, isang echo ng tinubuang lupa na patuloy na tumatawag sa kanya pabalik. Sa uli, ito ay isang panaginip na nagiiwan sa atin ng maraming tanong at alaala. Isang paalala, hindi lang ng mga pangarap natin para sa bayan, kundi pati na rin yung personal na pangarap na makabalik sa lugar na tinatawag nating tahanan. At ang kwentong ito ay nagiiwan sa atin ng isang tanong. Para sa'yo, ano ba ang ibig sabihin ng salitang umuwi?